Okay, kasama pa rin natin si UP Law Professor Daroy Morales. Mga huling komentaryo po. Tungkol sa, John, sub judice ba ang isang UP student survey ukol doon sa impeachment trial? Una, wala akong narinig na sinabi nung Mr. Giang na ito daw ay boses ng studentry ng UP. Kung hindi yung mga nag-participate lang sa survey. At kung ganun nga talaga kaliit, itong bagay na to at hindi dapat pansinin, hindi naman pala siya opisyal, medyo nagulat lang ako. Bakit binigyan ng pansin? Napapansin tuloy natin lahat. Kasi hindi ko alam kung malino yung pagkahayag ni Mr. Giang kasi medyo choppy yung signal. No? Pero parang ilang daan lang yung respondents, no? At ilang libo naman yung student population sa UP. No? So anyway, nabanggit ni Senator Santiago kanina yung konsepto ng sub judice. Na, posible raw sub judice yung ginawa ng mga estudyante. Ano ba ang sub judice? Nabanggit na po ni Senator Santiago. Ito po ay mga aksyon o mga pananalita, no, na tending or intended to influence yung desisyon nga ng mga huwes. At sabi niya, naiiba raw ito sa mga kolumnista dahil ang kolumnista daw isang tao lang, pero ito, isang survey, it purports to represent a much larger community. I beg to disagree. Kahit na iisang tao yan, hindi ako naniniwala naman na ang isang tao is an island. Siguro kung ano man yung kanilang mga pananaw na tending to side with one or the other, bunsod na rin yan ng interaction with so many people, including media, including watching the stimulus, which is the impeachment proceedings itself. So, ito ay ito mga pananalito ay naglalaman din ng kung ano man ang mga iniisip nila through them. No? Sila yung mga articulate at magaling magsulat, ang galing mag-reason out. On the other hand, itong mga sa estudyante, yun na nga there was never any representation na ito ang nangangatawan sa boses ng mga estudyante ng UP. Wala namang ganun So, kung minamaliit natin yun, ba't natin binibigyan ng ganyang kalaking pansin? Lalo tuloy napapansin. Di ba? Okay, maraming salamat, Attorney Rowena Daroy Morales.